Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyo lahat. 15 na pala, Nelson. Oo. Araw ng sweldo. Masaya ka ba? Hindi masyado. Ayun. Maraming pangyayaring malungkot sa mga nakakaraang araw. Ganon. Pero ganun pa man po ay sisikapin nating pagaanin ang inyong mga nararamdaman. Ha? Hindi, pero ano lang yan, bahagi ng pagsubok. Totoo yan. Kapag wala daw problema, hindi tayo tatatag sa buhay na ito. Correct. Yung problema yan pampatatag ng buhay. Yes. Kaya ang buhay talaga, medyo, paano yan may iba-iba. Ha? Oo. Medyo minsan malungkot ka, may mahina ka. Sabi minsan niya, naman masigla ka, natutuwa ka. Sabi ni Erap dati, weather lang yan. Oo. Weather nila ngayon. Oo. Kumanda kayo pagka weather na namin. Hindi naman laging puro sila lang. Ay, no? hindi. Oo. Talaga naman. Oo. Ganun Lalo talaga. pa. Lalo pat nalalapit na, di ba? Ilang araw na lang ba? Ang alam na ninyo. Ilang araw na lang ang hinihintay natin? Importante sa lahat ng ating kababayan na naninirahan sa Pilipinas, medyo konting yabang tayo ngayong araw na ito. Ganon. Sweldo Ayun naman. Sweldo. Masarap ang hapunan natin ngayon. Bili tayo ng konting medyo magpapagaan sa ating mga damdamin. Ha? Nagpabili ako, sabi ko na kanina pag uwi ko, bili mo nga ako ng isang lechon manok. Ayun! Lechong manok. Tapos, lechon. Talaga. Order ka na, hingi ka ng dagdag na sauce. Yun! Ayun. Para kako, tapos magkakamay tayo na, kakain ako mamaya, nakakamay. Ayun! Yun, nakataas ang paa. Yan ang masarap. Tagal-tagal na akong hindi nakakakain ng lechon manok Tama. Magkano lang, mura naman lechon manok ngayon, di ba? Ayos na ayos yan. 500, may sukli Nangutang ka. ako nito kay Joel Gonzales. Isang hita lang at isang pakpak. Yun. Pagkasweldo lang naman yan. Quincenas katapusan. Siguro naman huwag nyo nang i-deprive ang inyong mga sarili. Tama. Di ba? Opo. Habang nanonood ka at nakikita mo si Senador Marcoleta, yun bang bawat kinakain mo parang mapait, no? Magaganda na yung taong mahalaga sa'yo parang aping-api. Habang pinapanood mo, yung bang parang nangingilid ang luha mo. Oo. Di ba? Yun bang taong hindi mo akalain sa buong buhay mo, makikita mo sa kulungan Oo. na nakasuot ng detainee Nako. at nakaposa sa mga kamay. Di ba? Ni sa hinagap ba natin, Nelson, Oo. makikita ba natin ang katauhan ni Senador Marcoleta na sa ganung sitwasyon? Ano? Pakalayo nga. Oo nga. Tayo ilang taon na ba tayo magkakasama? 16 na taon na, no? Mula na magsimula itong programa ito. Magdadalawampung taon na halos. Habang tayo nagpo-programa dito, ni hinagap, ni sumagi po sa isip namin, hindi natin ina-expect. Ayan, Nelson, no? Habang nakikita ko yung kanina, hindi ko maisip na mangyayari yan sa isang taong ating pinagpipitaganan. Di ba? May question pa nga dun sa bakit daw naka-wheelchair Aba, ganon? Oo. Kasi ang mga ito siguro ay hindi pa na-experience na una, ma-ospital. Ayun. Baka siguro gusto yung ma-ospital, pagbibigyan namin kayo. Bukas na bukas, ma-ospital kayo lahat. Oo. Pangalawa, Oo nga naman. sumundo sa isang lalabas ng ospital. Yun lang isang tao may sakit. Oo. Diba yung magpapacheck up ka? Oo. Lalo kapag may edad ng konti. Iba nga kahit walang mag-wheelchair kayo, mag-wheelchair kayo. SOP sa kanila yan. Hindi, ako nga dyan Oo. Example ko na nga yung sarili ko Ganun ba? Natatandaan mo nung COVID-19, di ba? Oo. Nakakonfine ako ng 2 weeks Pero okay. malakas naman ako. Wala naman akong... Oo. Wala naman symptoms Pero noong araw ay... Wala, 2 weeks ka sa ospital Obligado. Ay, hindi mo na-break yung record mo. 3 weeks ako Mag-iisang buwan ako Doon ako sa roof deck ng ospital Tumaba nga ako Ako naman pumayat. Kasi, ganun ba? di ba yung panahon na yon, yung time na wala kang magawa, kundi gusto mo magbawas ng oras mo, mag-exercise ka na mag-exercise. Aba. Gumanda katawan ko nun. Ganun ba? Pero ayoko na maulit. Nung ilalabas ka na, di ba? Obligado kang sumakay ng wheelchair, wheelchair. Sabi nga, yes. ba't ako mag-wheelchair? Nakakalakad naman ako. Oo. Hindi po, yan po ang dito, SOP. SOP yan, totoo. Kahit sa ibang ospital, ganun Ang kanila palang katwiran dyan, habang ang pasyente
ay nasa pangangalaga mo Oo. at hindi pa nare-release, Oo. yung halimbawa talagang isinakay mo na ng sasakyan at wala ka ng pananagutan, Oo. may liability ang ospital, ano man ang mangyari doon. Oho. Halimbawa, siya ay matumba. Nadulas sa kapilok, o naman ang mangyari. Oo. Galing sa ospital eh. Yes, kaya ang kanilang bukod doon yung mobility. Ah, Kasi kung may pasyente nga naman, Oo. mabagal. Yes. O kung bibilisan niya, maaari nga matumba. Oo. Kaya lahat ho ng mga nako-confine habang nandun sa ospital, kahit yan saan pupunta, wini-wheelchair. Ayun. Hindi dahil sa hindi makalakad. Totoo. SOP yun ng mga SOP. ospital. Oo. Yung mga hindi nakakaintindi, ba't kung ano ba pinagsasabi? Tinatanaw, naku po, nagdadrama na naman ito. Yun ang- Bakit kailangan mag-wheelchair? Yun ang kahayagan ng kanilang katangahan. Oo, kabobohan yun. Kung gusto nyo i-compare ito, magpasagasa kayo mamaya. Yan. At ma-hospital kayo, malalaman nyo, paglabas ninyo, Oo. naka-wheelchair din kayo. Naiingit yata eh. Yun bang kahit wala kang, sabagay, bangga ka lang. Oo. Wala ka naman, hindi okay naman po ako. SOP yun, na i-wheelchair ka talaga. Oo. Hindi, okay na po. Sabi ng fine ng doktor, Hindi, wala ka namang ano. Umupo pa, Oo. sumakay pa rin sa wheelchair. Yes, ganun Unless, talaga. papipirmahin ka ng waiver Oo. na makulit kang pasyente. Oo. Oo. Eh, kapag ako, tinatadyakan ko yung mga ganun. Matigas ang ulo. Yun po. Medyo, sabi nga namin, yung makita natin yung ganun, si Senador Rodante Marcoleta, ay parang hindi, aywan ko ako personal ko, Nelson, hindi ko maubos maisip na makita natin yung ganun, isang taong kinikilala at pinagpipitagan na natin, na wala lang namang gustong gawin, kundi ang sumunod tayo sa batas. Aha. Di ba? Yun ang kanya sinasabi. Hanapin Oo. ang katotohanan sa likod ng flood control scandal. Yan. Kung ano po ang sinasabi ng batas, yun ang sundin natin. Hanggang ngayon, ito siguro sinusunod niya yung batas ng ospital. Kaya naka-wheelchair. Di ba? Yung Ayun batas ng PNP. rules ng PNP. Totoo, kahit nga minsan masakit ang panasin, ay yung pagbaba ng hagdan, Oo. ayaw niya nang aalalayan mo siya. Oo. Di ba? Kaya magkaiba sila Oo. defensor, di ba? Wala sila sa wheelchair. Kasi hindi naman sila ikinonfine. Yes. Ito po, naka-confine yan eh. Oho. At marerelease yan pagka nadala na dun sa bilangguan. Bilangguan. Oo, official release na siya. At given yung kanyang edad, 72. Oo. Oy, ano pala, sa 29, July 29. July 29. Advance sa happy birthday po. Sen, mauna na kaming bumati sa inyo. Oo. Sa 29, papatak yun ni Martes, no? Hindi, 27, Lunes, 28, Miyerkules. Yun po ang birthday ni Senador Marcoleta. Kapag ka nagbe-birthday dito, sagot ko po lagi merienda. Yun. Di ba? Paano kami ngayon magmimerienda dito sa 29? Malungkot tayo. Hindi, magpaluto tayong adobo. Nasaan? Ayun, tama. Pwede ba tayong pumunta doon sa ano? Mag-picnic tayo niyan. Doon Hindi pa sa pwedeng... labas? Sa gate ng Hindi, mga- hindi tayo kakasya rito. Oo nga, Birthday party yan. birthday, doon tayo sa ano? Magpa-street party tayo. Oo. Gusto ko sa ano sa... Yung sigsag ng payatas, hanggang mula do Rodriguez. hanggang- Ayoko dyan. Ayaw ba dyan? Medyo may Hindi basura maganda. dyan. Ganun ba? Oo. Doon tayo sa ano, recto tayo sa recto. Kasi may makakilala ko dyan eh. Nandun si San Marcoleta sa... nasa may ano Quezon City Jail. Baka sabihin, hindi tayo nag-celebrate doon. Sa recto? Recto tayo. Recto. Ganun ba? Pwede ba tayo doon? Para kay Secretary Ralph Recto. Yan. Sige. Ganun talaga. July 29, birthday. Oo, birthday ni San Marcoleta. Okay, sige. Kasado na. Ganon? Ikaw na mag-sponsor? Ako na ba? Sa adobo. Hindi nga, ako nangingitilan tayo. No? At pag tapos kayo na, nung siya po ay dinala, no? Paglabas pala ng ng Quezon ng Philippine General Hospital, kanina po ay pumunta sa Sandigan Bayan. Ayan po, ito pala sa Sandigan Bayan, ano ba ito? 3? Ito pa, may nag-post, Oho. Marcoleta, walang sakit, milagrong nakatayo sa wheelchair. Ayan. Kung di man talagang malaking... Yan ang kahiyagan ng katangahan ng mga Katangahan, tao. ano? Katangahan. Pinost pa sa social media. Pinost pa at naghihikayat ng engagement. Ang problema, ganon. huwag niyong pansinin yung mga yan. Ha? Oho, Kasi kikita lang yan eh. Kikita lang yung mga yan. Nagalit ka, pinagkakitaan ka pa nila.
Ito naman, Mike Defensor. Maganda ng gupit ni Congressman Mike, ano? Nagpagupit na sa loob. Ayan. Ang nangyari kanina pala dyan ay binisahan na ng sakdal itong sina Mike Defensor at yung kanya pang co-accused. Si Biray at saka si Aristotel ba yan? Aristotel, ano? Yung tatlo sila. Tatlo. Kasama ni Senador Marcoleta do sa issue ng plunder case nila. Oh. Pero so ano lang ba yung nangyari kanina? Kay Senador Marcoleta muna, Nelson. Ay yung bakit siya pumunta ng Sandigan Bayan? Para dun sa resulta nung di ba dinala siya sa PGH kahapon? Oo. Para sa result ng medical examination. Ganon. Tinanong, ano bang findings ninyo? Ang sabi dito ay wala ng pneumonia. Pero may history ng pneumonia. Lumabas sa medical exam. Pero at kaya hindi na daw ito kailangan manatili sa ospital. Okay. Kaya ipinas siya ng Sandigan na sa New Quezon City Jail, male dormitory na siya itutuloy sa halip na sa PNP General Hospital. Ayan. Nako, yun pala magiging sitwasyon niya ngayon. At least si Mike Defensor, medyo bata-bata pa yung dalawa, no? Nag-arraignment naman sila, binasahan ng Ito naman sakdal. sa arraignment naman. Not guilty plea ang kanilang ipinasok. So hindi pala ang dininig ay yung motion to quash Hindi pa. ni Senador Marcoleta sa usaping ito ng Sandigan Bayan. Yung resulta lang nung kung saan siya So nagpaliwanag lang sila. Akala ko magkakaroon na ng hearing kanina para doon sa sa motion ng kampo ni Senador Marcoleta. pending pa siya. Hindi pa pala. Pero ano bang balita doon sa Sandigan Bayan? Sama-sama ba sila sa kulungan ni Mike Defensor, yung kanilang grupo? Hindi. Hiwalay daw sila dyan eh. Ganon? Nako. Hindi pa naman sanay si Sen Marcoleta na nagsosolo. No? Kaya pala sabi ni Kong Paulo, medyo coping. Ang tag doon, coping daw po si Senador Marcoleta sa kanyang sitwasyon kasi Tama naman. hindi naman laging kasama niya yung kanyang pamilya. Kahit Lalo sino na po naman. si Ma'am Edna. No? Kahit sino naman, yung mga first time na makukulong, Oho. talagang may adjustment yan. Lalo ba nga sabi natin, siguro mas hinagap na ni Senador Marcoleta, hindi rin niya isipin na Totoo. darating sa buhay niya yung ganitong pagkakataon. Yun. Bayaan nyo. May araw dito. Tapos Hindi. Sa kasaysayan naman dyan ng mga tao. pwede bang magbudulas ng Wag na. Pigilin ko sarili natin. Sa kasaysayan ho kasi ng mga May tamang tao. pagkakataon ba yan? Lalo na yung mga mabubuting tao, yung mga walang ginawang masama pero ikinulong. Wala namang nangyayaring masama dun sa tao na yun. Abagay, biblically, tama ka nga. Meron pang ang inihulog sa hurnong mainit eh. Oo nga. Hindi naman naapinsala, di ba? Totoo. Meron pang nilagay sa kulungan ng mga leon. nagutom na mga leon eh. Hindi rin napinsala. At nung ilabas na siya sa yungib ng mga leon, ang kinain yung nagpasok doon. Di ba? Yung nagpakulong eh. Yan po ay nangyari noon at hindi ho yan imposible Mangyari din sa na kanila. mangyari sa panahon natin. Gusto niyo bang makita na sila ang kakainin ng leon? Ang problema ngayon, wala nang leon. Abangan natin. Ang nakita ko may alaga, tigre. Sino yan? Si Chabit? Chabit Singson. Pero yung tigre niya kasi laging busog eh. Hindi. Hindi nagugutom yun eh. Meron yan. Malaliyon siguro, no? Kasi kapag... Hindi man literal na leon ang ano. Oo. Ayun. Malay natin, di ba? Malay mo, makatapak ng pako may kalawang. Ano? Pakong bakya siguro. Di ba? Meron pa akong naalala dyan na pagkakataon eh. Na? Sa kasaysayan dito, history po ito, mga babayan. Historical basis. Na may pagkakataon naman na mayroong matigas ang ulong leader ng isang bansa eh. Alam mo nangyari? Sa katigasan ng ulo? Nagpadala ng salot. Hanggang sa sumuko. Tama ka. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Hanggang 10 salot. Talagang, ayun. Alam mo, pagka... Kasama ba sa salot yung mga baha? Ganon? Wala ba sa history na nabasa mo? Wala ata, no? Puro peste yun eh. Yung matindi din, yung pinakahuli. Hintayin natin, mga babayan. Kasi ang katarungan naman hindi natutulog. Ang ibig natin sabihin dito, ang bawat mga pangyayari ay may
Katapusan. may takdang panahon. Ganon. May panahon ng pananahimik Oh. at may panahon ng pagsasalita. Pwede bang magbulas ng kalooban o masalita ngayon? Hindi. Panahon ng pananahimik ngayon. Ngayon. Oo, kasi Maging- nagpo-programa tayo. Maging composure. Yeah. Baka Oo. mawala tayo sa wisi. No? Yes, Tama ka. oo. Oo nga. Pasalamat sa May paalala. bawat panahon. Ha? Oo nga. At pag dumating yung panahon na yon, anumang gusto mo Oho. na kahit na ayaw mo mangyari yon, wala kang magagawa. Oho. Kasi panahon na para mangyari. Ayun. Tandaan po natin yan. Yan. Sige, yun na lang ang pangahawakan ko, Nelson. Oo. Hindi na ako magbulas ng aking Wag na. sama ng ano. Oo, maging panatag po tayo. Oo nga, oo. Panatag. Yan. Oo. Dito tayo sa impeachment muna. Makatapos ang ano dito, mga Ano bang nangyari sa impeachment? Pang ilang araw na? Pang-anim na. Parang wala namang testigong inihirap kanina. Binawi. May bumawi ng testigo. Ganun ba? Dapat kasi dalawa ang iharap ngayon. Nelson. Pasaysa ka na, hindi ko mapigil yung sarili ko, kaya inubo ko eh. Ano? Oo. Kulang. Oo. Ako nga din ha. Hindi ko rin napipigil ang sarili ko, pero alam ko, pag nandito na tayo lang yung pagkukunan ng lakas ng mga kababayan natin. Hindi ko na-practice ko kasi ating inhale, exhale, Oo. inhale. Humahangos kasi ako nung dumating eh. Oo, kasi kapag ginawa natin yung ginagawa natin pag wala tayo sa live, malulungkot na lahat ng mga kababayan natin. Di ba? Baka Ganon. mawalan na ng pag-asa yan. Baka pati sila magpuyos din ng damdamin. Oo. Baka kung anong gawin yan. Oo nga, no? Baka manghalibas ng kung ano, di ba? Oo nga, oo. Kaya dito lang tayo. Oo. Marami pa naman sa kanya, naghahasa ng labaha. Wag po. Naghahasa ng gulok. Wag. Parang may gusto Oo. ihalasin. Eh, sabi nga natin, may panahon ng bawat ganon. pangyayari. May panahon para maghasa. Sige. Anyway, ano ba nangyari sa impeachment? Kasi naka-schedule daw po ngayon, dalawa yung na-expect na natin na dapat ay iharap na testigo. Pero kahapon, bago natapos, actually gabi na eh, bago natapos ay nagsalita itong si Attorney Lorna Kapunan Aha. na mayroon daw mga senador na abalang-abala sa mga birds. Ano ba yan? Ba't napunta sa birds ang usapan doon? Hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan nila. Hindi ko ganon? nasubaybayan eh. Nag-react naman yung isa. Your Honor, please. Wala akong kinalaman sa mga bird na yan. Anyway, dapat po Attorney Zulaika Lopez Aha. at saka yung tauhan ng Kongreso, captain, certain captain, sabi nila, hindi na po kailangang iharap. Kasi doon sa testimonya pa lamang daw po ng dalawang NBI official, Kalilong at saka si Lotok, ay napatunayan na. Kasi ang gusto lang palang patunayan ng prosecution doon ay yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Akala ko ba, nung sinabi nila, ito ang matindi naming testigo. Ito si Zulaika Lopez na ito. Ganon. Di ba? Mukhang ang gusto lang daw nilang patunayan ata, kaya inimbitahan yon ay patutunayang sinabi at ganito. Well, ang problema sa presentation daw, hindi naman problema, kundi sa presentation daw po ng ebidensya ng panig ng depensa ay napatibayan na ang gusto daw patibayan ng prosecution panel, Nelson. Kaya, para daw makatipid ng oras at mabawasan yung mga testigong iharap, ay iniurong na po nila na ang pagharap ni Attorney Zulaika Lopez at saka itong isang opisales, kapitan ng, ano pangalan doon? Captain Bello, yung Kapitan Bello o Bello. Ibig sabihin, wala na silang ihaharap patungkol dun sa grave threats na... Wala na. Yung dalawang NBI lang? Yes. Yun na lang daw, dalawa na yun. Akala ko ba pati yung assassin may magtuturo kung sino yung kinausap, mayroon silang testigo? Wala atang, hindi ata na-establish yun. So, Ay, hindi ba? wala, Ay, ang ganun ba? naalam ko, ang nakita nila ata, mag-aasin. 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 Hindi po assassin. Kasi sinabi, nung inimbestigahan niya pa ganito, ganyan, sabi ni Atty. Lotok, wala din daw silang makitang may kinausap talaga eh. Aha. Na Wala silang personal knowledge. Wala daw silang personal knowledge ukol sa bagay na yon. Kaya, sa araw na itong ni-schedule po ng Senado ay oral arguments na lamang. Ukol dun sa issue na dapat bang buksan. Ito pala, oral arguments ukol daw po sa motion na buksan ang bank accounts, anti-money laundering at saka yung BIR records ni BP Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Mans Carpio.
nagkaroon kasi ng pagkatalo dyan, Nelson, maging sa Kamara de Representante dati, hindi pinayagang buksan ito eh. Kundi naging mahiwagang box ito. Aha. Naging mahiwagang box. At ngayon ata, naging motion ito sa Senado, payag ba sila o hindi? At ito naman yung... Tapos na sila dyan mag-argumento, yung dalawa, Oo, di ba? binigyan ng 10 minuto yung prosecution at binigyan din ng 10 minuto ang depensa. Ngayon ay nag-break yata ang Senado para pag-usapan ano yung punto ng magkabilang panig. At pagbabalik nila, ina-expect natin na magtatanong yung mga senator judges sa prosecution at sa depensa. Ayun. Yun ang ina-expect natin. Pero hanggang ngayon, wala pa, no? Wala pa. Hindi pa bumabalik dyan po sa impeachment. Aha. Yun. Ina-expect natin, sabi nila, kaya binawasan yung mga witnesses para bumilis. May mantakin mo, sa dami pa ng witness na, Son. Dalawa pa lamang po yung naipipresenta, umabot na ng 5 araw. So, sa kanila pong computation, kung ang bawat witness haharap ng 2 araw, depensa at prosecution, aabutin daw po sila ng 70 buwan. 77? mga ganun daw. Kasi kung ita-times Months? para mga ganun daw, 70, basta ganun. Hindi lang. Baka 7 months? 7 months ba? Parang ganun. Basta, Kasi kung 70, lalagpas na sila ng ibang presidente. ay, kaya nga, ayun ang kinumpute lang nila. Tama, mga 7 months siguro aabutin. Di ba, ang target lang nila, dapat this year, Oo matapos nga. Tapos na yung term. 92 days dapat nila, Di ba? So, mga more or less 3 months. Pero sa takbo daw ng investigasyon, at sa mga pagdinig, bay mantakin mo, 2, naka-5 araw kagad. Kung ita-times mo nga anya naman yun sa lahat ng witnesses na ihaharap na magkabilang panig, aabutin nga rin ng mga ganong buwan, Son. 7 buwan ba? O yung pagkakabanggit nila. Ito. Parang walang nangyari sa araw na ito. Wala nga. Mukhang pumunta lang ata sa kanilang session, ano tawag doon? Yung chamber o opisina ng Senado para mag-usap-usap po yung mga senator judges. Ayun nga. Paano na re-resolbahin ang motion na ito ng magkabilang panig. Kung papayagan o hindi. Pero di ba nung nakaraan, parang pumayag na yung depensa na mabuksan yung bank records ni BP Sara? Hindi ko alam. Hindi, ni-report na natin nung nakaraan Kasi hanggang ngayon, total sila tutol pa rin ba? Kasi parang narinig, binalita natin sa pang-umaga na para wala nang surprise, di ba, binanggit pa nga natin na ang nangyari sa corona, di ba, yung yung ERAP, brown envelope, di ba? Yung kay corona naman, yung maliit na babae ata yun na nagsabit ng ebidensya doon sa gate, di ba? Lahat ng mga ganong surprise, nagkaroon ng drama sa Senado. Kaya naging aral ata yun sa depensa. Kaya para sinabi nila, sige, payag na kami buksan niya. Kung may makukuha kayo mga ebidensya dyan, tignan natin. Pagdebatihan natin. Pero ngayon ba sa latest, doon sa presentasyon ng depensa, ay tutol na sila? Tutol. Kasi kaya nga sila nag-oral argument Ayun. Sabi po ni Atty. Powa, ang tagapagsalita po ng defense team, due process at relevance ipinunto daw po ng depensa sa motion na buksan ng AMLAC at ng BI records ni BP Sara Duterte. Ayun. Ano naman ang punto ng prosecution? Bakit gusto nilang ipakita? Katotohanan daw. Ganon? Ang katotohanan ay dapat na makita. Ang sabi naman ni Atty. Powa, teka muna, fishing, nangingisda lang kayo ng ebidensya. Wala naman kayong ebidensya. Hindi nyo naman ipino-point out kung ano yung... So, kukuha lang sila ng puntos kapag nabuksan. Oo, pagka nabuksan, tsaka kayo maghahanap. Parang gano'n ang gusto na ipunto. Nalabag daw sa due process. Ayun. Pero Jen, ito ang isang napansin natin kahapon, di ba? Noong nagtanong si Senador Robin Padilla. Robin Padilla. Oo. Ba? Ang daming... Binabash na ngayon sa social media. Pinagtatawanan siya. Pinagtatawa, yes. Pinagtatawanan yung tanong ni Senador Padilla. Pero kung pakikinggan mo yung tanungan at yung sagot, meron kang mga puntong makukuha Ha? Kanya praktikalidad Oo. Yung una ay ito pa lang si Lotok
Attorney Lotok, ay may mga kaso sa ombudsman pending since February. Oo. Ay, pakinggan natin yung part na yon. Yung tungkol sa mga Nung kaso tinatanong na siya. inamin naman niya, ha? Oo. Na meron talaga. Bahagi raw ng kanyang pagiging law enforcement agent. Oo nga, pakinggan natin yung part Sige na nga yun. po. If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ko sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po kakapal. namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, binigyan ibig niyo ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman. Na pag meron na hong notice Wala ang po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? Sa Wala pa Ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko Lalong-lalo namin na po, tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo. Yun, Jen. Ayun. Ano So, ba- anong puntos pala, bakit niya pinalutang yung bagay na yon? Eh, ganito yan, Jen. ha? Oo. Si Senador Rodante Marcoleta, kailan kinasuhan na ombudsman? Bago lang, bago. Eh ito, kailan pa yung kaso nito? February daw, sabi niya. Oo nga, February, March, April, May, June, July, 5 buwan na. Ah. Hindi ba? Hindi priority yan. Hindi ba? Samantalang apakaraming kaso. May robbery pa nga eh. Oo nga, no? Pero alam mo yung punto dyan, Jen, Oo. na napakinggan natin. Anong dahilan niya kung bakit hindi nila sinasagot yung kaso? Bukod sa wala pa daw ibinibigay yung ombudsman na notice sa kanila. Oo. Ano ba yung sinabi niya? Ano daw sinabi? Pakiulit mo nga, yung part na baka hindi nyo napansin eh. Okay. Yung simula. Hindi kayo sig- If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ko sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napaka- Oh, Fake daw pala yung notaryo. wala ka ba naalala? May naalala ko yun, si paring Orly Gutesa. Na peki din yung Ayun. yung kanyang notaryo. Di ba sabi? Hindi ba parang meron po palang talagang modus ba makatatawag dito, Jen? O na kapag ka meron kang gustong meron kang motibo sa isang tao, Oo. yung notaryo ang tingnan mo kung peke o hindi. Doon ba? Oh, ganun. Parang ito, pareho ng No, style, di ba? Ang ano daw, peki yung ng pagkakanotaryo, kaya hindi Oo, na kaya nila hindi pinansin. kaya ganun din yung ginawa kay Orly Gutesa, di ba? Hindi rin pinansin Kasi- yung testimonya na kasi peke ang notaryo. Yun ang paratang. So may isang script lang pala ito mga ito. Ganon? Di ba? Oo nga. Isa no? lang script. Oo. Ngayon, Jen, ang kaso niya ay nasa ombudsman. Oo. So hindi pa siya binibigyan ng notice. Oo. Ibig sabihin nito, anong iniisip mo, Jen? Baka sa isang araw nabigyan. Baka sa isang araw bigyan din ng notisya yan. Halimbawa, Jen, Oo. magsabi siya ng mali Oo. na sinabi niyang wala pong grave threats diyan. Oo. Ano kaya mangyayari kay Lotok? Hindi.
may kaso na kagad yan. Di ba? Oo Ganun nangyari dun sa... Oo. Di ba? Pagkakakampi, safe. Ganon. Pagka hindi, kinalaban mo sila, kaso. Hindi mo ba nakikita yung pattern? Yung pattern, ano? Yung pattern. Pareho nung notaryo. Sino rin bang nagpalutang ng notaryo doon sa Senate? Di ba sila din sila... Oo nga, no? Oo nga, oo. Yung... Hindi, yung ata si petition naman ata yun. Sinabi, Yun nga. ang una naglabas eh. Siyempre, sasabihin na nila, ito ang ano natin, ha? Peke yung notaryo. Parehong-pareho dito kaya, pag nagtanong kung bakit hindi inaaksyonan ng ombudsman, peke rin ang notaryo. Oo nga, no? Alam mo, ako'y nagtataka ngayon sa NBI kasi ang NBI napakabusisi niya sa lahat ng mga dokumento. Nagkuha ako ng NBI clearance. Nagkamali ako ng spelling, di ba yung ano ko? Hindi ka lulusot dyan. Hindi pwede yan. Ano yan, mahihit ka dyan. Tapos nagkamali ako ng petsa nung edad, gano'n. Baka mahuli ka dyan. So, ibig sabihin, bawat detalye talaga, bawat letra, bawat date mo, hindi ka lulusot kasi NBI mapanuri talaga yan eh. Tama. Investigating body yan, tsaka mataas ang ano. Pero sila pala pwede magta-typo error. Sa kanila pala pwede maglusot ng typo error, no? Sinadya nga eh. Ganun ba? Date pinagpapalitan eh. Ay, no. Pinakamabuti, maglakbay muna tayo. Para tayo ma-relax. Maglalakbay po ba kayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin po natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon ho tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, bababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga hindi makalabas dahil nakakulong, mag-order na po via Pure Gold mobile. Pwedeng-pwede magpa-deliver, kaya i-download yun na Pure Gold Mobile. Imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at BioVitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipinos,
para mas maaga pa lang, we can slow down aging, improve recovery, and protect long-term health. Start your journey to better health today. Ayan. Schedule na kami dyan. Pati muna tayo dyan, ha? Sige. San Diego, watching live. Uy, ano pala ito? Si Kasani Correa. Nai-stress siya eh. Ganon. Pero nawawala ang stress kapag pinapanood tayo. Oho. Yun, sana. Oo. At binabati rin natin ang mga nasa distrito ng Alaminos City. Oy, Lalo na sina Mark Diaz, Carlita Humilde, at Geraldine Humilde. Ayan. At ang sabi naman ni Kuya Patrick de la Rosa, lahat daw po ng coffee shop ngayon sa Spain ay nakatutok. Sa Bilbao, Spain, Ganon. nakatutok sa saganang mamamayan. ¿Cómo se llama usted? Yan. Bakit hindi? Pati pala ang Karay Manyo, Jen. Nelson, pati ako, umitang ulo ko dito. Ay, sinasabi ko. Wag ko kayo umitang ulo, Karay, ha? Relax lang po kayo. Bayaan yung kami na lang po umitang ulo, ha? Yes. Yan. Sabi naman ng kaabit malate, Jen, para may pattern nga, ha? Naku, buti na lamang mga taga Centerville tsaka Dap-Dap, Kapas, Tarlac ay nanonood sa inyo. Masaya naman sila kahit papano. Yan. Pakibati po ang may bahay na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. July 15. Uy! Kalin Abrihal. Happy birthday. Ayan, kasama po sumusubaybay ang district staff ng Lingayen sa pangunguna po ng Ka Franklin Villamar. Ay, Ka Franklin, magandang hapon po. Pakibati rin po ang lahat ng mga kapatid at MT sa Imos, Cavite sa pangunguna po ng destinadong Ramuel Abrehal na lagi nanonood po ng inyong programa. Mula po kay Ramil Abrehal. Salamat po at again, happy birthday po Ate Lynn Abrehal sa araw na ito. At Yan. ngayon naman ay nagde-debut si China Ayla Gatdula. Happy 18th birthday. Ayan. Yan. Ang Ian Chris Almario, nakatutok po kami sa saganang mamamayan. Ayan. Kasama po ang aking may bahay. Ayan. Nagbalik na ba ang sesyon ng Senado? Happy birthday muna kay Errol Rulyoda ng Regina, Saskatchewan, Canada. At happy birthday po kay Lelisa Cabezas ng Bacoor, Cavite. Dakong dami may birthday ngayon. Tamang-tama 15, ha? Balik na po tayo. Silipin natin ang nangyayari ngayon sa impeachment court. Mukhang nagbalik na po kailang sesyon. Panoorin po natin. Really determine. Now, why is this a concern for the defense? Because this affects the fairness and balance of this impeachment court and the way it would perceive whatever manifestations or expressions of sentiments or discourses that the counsel for both parties will deliver before this court and before the public. Naririnig po tayo ng taong bayan at anuman ang sabihin ng ating mga kagalang-galang na mga miyembro, officers of or members of the bar who also are officers of the court, and we all know that we are before the impeachment court, and therefore we should try evidence and not advocate for the conclusions or the positions that we may have already made even before we went to this trial. And so I'm just expressing a concern on behalf of the defense and just for the guidance of both parties. If the only message that and this goes for both parties, if the only intent really is just to withdraw witnesses, then perhaps it would better serve the purpose of aiding the speedy disposition of this case if that fact alone will, be the only thing that will be mentioned without factual assertions or conclusions of facts or even interpretations of the law. I think that would be more fair for everyone and for the guidance of the public and this court. That's all, Your Honor. Thank you for your indulgence. May I comment, Your Honor? No need, counsel. Let the chair react to the statements made by lead counsel for the respondent. The presiding officer took it as the statements as akin to a tender offer of excluded evidence, very similar to that. Although we are not yet at that stage, although evidence has not yet been excluded, the presiding officer took it as that. Therefore,
what is your pleasure? I will give it to the counsel for respondent. Should you decide not to call witnesses in your witness list, do you want the same privilege of being able to make a tender, meaning an explanation of why you won't be calling these witnesses? If not, given the fact that it was given already to the counsel to the prosecutors, or we will simply remind both parties to cease from doing so henceforth. I give you the equal opportunity, counsel. Thank you, Your Honor. What is your pleasure? Let me just clarify, Your Honor. With respect to the presiding officer's statement on it, the chair taking the prosecution's manifestations a tender of excluded evidence, we respectfully disagree, because if this is a tender of excluded evidence, as the presiding officer had said, there was, number one, there's no excluded evidence, because number two, they never offered it in the first place, and number three, they didn't, in fact, withdrew the presentation of these 5, 6, or 7 remaining witnesses that they listed in their pre-trial brief. Number two, Your Honor, I'm not actually asking for any special treatment or privilege or even the same amount of time that were given to the lengthy manifestations and discourses by members of the prosecution. All I'm asking is if the parties may be guided and from making conclusions of law that in fact really just advocate the position, because I think we all agree that at no point during this trial that the prosecution and defense will probably say, I agree with you on this point of evidence or on this point of law. I think mahalaga nating maintindihan yun, because the prosecution clearly has taken side, defense taken side, and we are advocating for totally divergent views and opinions. All I'm asking, Your Honor, is that if the intent truly is to aid this court in speedy disposition of this case in a fair and balanced manner, just so also with the considering that we are being watched by the people, no? Yung ating mga mamamayan na sa tingin ko gusto rin nilang matuto mula dito sa paglilitis na ito, sapagkat sila interesado rin sa kung paano ba pinapagana ang batas sa bayang ito at kung paano pinatutupad yung mga karapatan, no, ng mga tao, at kung paano binibigyan ng pantay na halaga yung prosekusyon at depensa. All I'm asking is, if the intent is just to say, we're withdrawing, then that's it. Just state the intent, and then without any conclusions, Your Honor, because conclusions really are just for the courts to make and not for either of the parties. Thank you, Your Honor. So noted, as the court said, it is akin to and not exactly a tender offer. Therefore, the court will now remind both parties to kindly limit any such manifestations on the withdrawal or change or on the withdrawal of their witnesses, to kindly limit it to the withdrawal of such witnesses, and it applies to both sides, Thank you, both the Your Honor. prosecution and the respondent side, should that time come on the part of the respondent. So ordered. Any other matters to be taken up? Thank you, Your Honor. None from the defense, Your Honor. So, Quick manifestation, Your Do you Honor. have anything? I'm sorry. Quick manifestation, Your Honor. Yes. Just to respond to the manifestation of the defense. Yes, the Honorable Luis. Nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan, this is a constitutional process. This is of paramount of importance, and therefore, providing the reasons for the withdrawal of these witnesses need to be communicated as well to the viewing public, Your Honor. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan ang naging hakbang ng prosekusyon kung bakit wini-withdraw ang mga pangalan ng ibang testigo para sa Artikulo 4, and that is threat. That is for the record only, Your Honor. Noted. Court already made a ruling. Senator Judge Cayetano. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, I agree with you both, and there's a solution to that. Let me start by I agree with the defense. Actually, I was going to stand up yesterday, but with all due respect to a good lawyer, Attorney Kapunan, and
to the fact that my seatmate, Senator Miggs, was very proud of her, saying that she's his ninang, I did not stand up anymore. The problem with explaining why you're withdrawing is actually you are feeding to the court something they did not testify to, and then something the defense cannot object to. So, and if it is a proffer or a tender, it is clear to everyone, in-exclude yon. Kaya ko nga lang nilalagay. But tama naman si presiding officer, it's akin, it's not the same. But dun kasi sa tender, nag-ruling eh. So it's very clear to us it's unacceptable, di ba? So after the very eloquent manifestation of Attorney Kapunan yesterday, if I was a layman, I would think what you said, whether it was the agent John Mark, whether it was the second witness sa NBI, was true. Kasi parang may summation. The same thing with you, the very able lead prosecutor and chairperson of the House Committee on Justice, di ba? Having said that, I agree with you, this is impeachment court. People have to know why. But I think we've been very lenient. No one except the spokesperson has spoken about the sub judice rule. So you can actually explain it in the press con afterwards, if I may, no? Because nga, I was also observing yesterday and I was saying, kung ako yung defense, dadagdagan ko na yung witness ngayon at every time i-withdraw, may chance akong i-explain bakit we withdraw, then reinforce kung ano yung sinabi nung before. So I understand you completely, ma'am. People have to understand why it's not a sign of weakness. In fact, in your it's a sign that you've achieved your position. But we can do that in the press cons and other forums. But if you do it kasi here, walang chance yung prosecution to rebut that. Or if they do, it's one rebutting the other rather than the witness standing. So if I may offer that solution, Mr. Presiding Officer. As ruled by the presiding officer, henceforth, that will no longer be allowed. Senator Judge Pangilinan, before Senator Judge Pia Cayetano. Yes, just a very quick manifestation. I was actually listening to the ruling of the presiding officer, and initially I thought he would rule that the defense would likewise be given the opportunity to speak up, and at some point when they likewise have the opportunity to withdraw witnesses. I would like to think, Mr. Presiding Officer, that would have been the better approach, because this is an impeachment court. This is not. We are not bound by technical rules, unlike court proceedings where lawyers are familiar and would really want, to make it as orderly and as technical as possible. But again, I will yield to the ruling of the chair, but just a reminder to everyone that technical rules of evidence does not apply strictly in impeachment court proceedings. Precisely because nakikinig ang taong bayan, pagka-technical masyado, na sa halip na lumalabas ang bawat punto. Hindi ko sinasabing hindi dapat magsalita ang defense. In fact, yun ang original o initial na suggestion at minumungkahi ng ating presiding officer na kung gusto magsalita ng defense din para tapatan yung nabanggit ng prosecution, mas maganda sana. But I will yield. I just wanted that manifested, and I will yield to the ruling of the chair. We thank the good gentleman for his understanding and magnanimity. Given that counsel for respondent did not want the same benefit, it also saves on the court time, and as pointed out by Senator Judge Allen, these words can be best expressed outside this court, so that we can manage the court's time better, given that they have both parties have their respective spokespersons to discuss these matters. Counsel for respondent, you Yes, wanted sir. to be recognized? Yes, Your Honor. Yes, ma'am. May I just very briefly, so that I won't take any more time of precious time of the court and our everyone who's here.
With just a brief response to the lead prosecutor's counter-manifestation that this is because this is a constitutional procedure, we understand that. When we came here, mulat ang aming mga mata na pumunta rito at alam namin na ito ay isang constitutional mekanismo. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina at ang aking kahilingan lamang ay nakasandig doon sa prinsipyo na iyon na dahil ito ay isang constitutional mechanism, kailangan siguraduhin natin na balanse at patas yung lahat ng magaganap. At hindi ko, I find it difficult to understand how manifestations containing assertions that are laden with conclusions and personal advocacy, and obviously one-sided advocacy of either parties, would help the court arrive at the proper determination of whether the respondent is guilty or not guilty of the charges contained in the articles of impeachment. Hindi rin po ito in response po to our just good Senator Pangilinan, hindi po technical na or rules, no, yung aking ini-invoke dito, kundi yung actually it's substantive dahil ito ay nakasandig sa ating saligang batas. Salamat po. Noted. Senator Judge Pia Cayetano is recognized. What is your pleasure, ma'am? I would just like to support the ruling of the presiding officer, cautioning the both prosecution and defense. I too noticed the esteemed Attorney Lorna Copunan's lengthy explanation on the withdrawal of the witnesses. But because she is Lorna Copunan, nakikinig ako in the same way na even if I don't know some of your names, makikinig ako sa inyo. Rest assured. I think it's her first time to also stand up. So I was being very patient in listening to her. But I did take note of some statements that sabi ko parang conclusions na to or excessive explanation of her observations which I didn't think were proper. So, okay naman, okay na yon, tapos na yon, pero moving forward nga, Mr. Presiding Officer, I agree with you. And I just need to put this on record kasi nga, sinasabing wag tayo masyadong technical. Pero, to a certain extent, kailangan naman ho natin tingnan naman yung rules natin kasi, maayos ho tayo, di ba? So, I want to read into the record. This might be a paraphrase na nung sinabi niya, ha? Kasi sinasummarize namin ng team ko yung statements. And anyway, di ko na mahanap sa phone ko dahil kahapon pa yon. But I recall, no, and feel free to correct me, but this is a minor thing naman. Parang dinescribe niya kung bakit hindi na daw papupuntahin si Attorney Lopez. Kasi naman daw, napakita na daw ng defense yung video kung saan siya ay crying and complaining. So observations na po yun ni Attorney Capunan. Hindi po siya ang witness. Hindi po siya ang dapat nagsasabi sa judges na crying and complaining yung isang testigo. Trabaho po yun ng abogado na i-elicit yun dun sa witness na mapepresenta doon. So yun po yung reason kung bakit hindi hupe pwede yun. We're not being technical, but neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is that is for the witness to do. Your job is to ask the witness questions. Yun. So to be clear, it's not being technical, but it's making sure that magawa niyo yung trabaho niyo na maayos at magtanong tayo ng maayos sa witnesses. Kung di na pala siya papupuntahin, di no need na to say kung ano yung na-observe. Kasi nga, hindi na ho sa inyo yon as lawyers. Yun lang naman po. Again, my utmost respect
for Attorney Kapunan and to all of you. You're all doing a great job. Like I said, once in a while, we will be called out. Even I tell the presiding officer, call me out pag sumobra ako, pag medyo nag-exceed tayo ng authority natin, because we're all just trying to do our jobs here. So thank you again, everyone, for your time and patience. Thank you, presiding officer. Chair, in humility, accepts the presiding officer's lapses in this regard, as twice pointed out by Senator Judge Pia Cayetano already. The chair will be more mindful in the future, but I also ask the parties to also be equally mindful in case the chair forgets or is not unable to point it out on the part of either party should this happen again. Any Quick other points? manifestation, Your Honor. Hindi tayo titigil niyan, Jervel, sinasabi ko sa'yo. Yes, I just want to one put last on record, Your manifestation Honor. from the Honorable Luistra without prejudice to another manifestation from Counsel for Respondent. Thank you. I just want to manifest, Your Honor, that the Honorable Impeachment Court has been very much fair in as far as this issue is concerned. As a matter of fact, the presiding officer even asked the lead defense counsel if she would like to avail of the same opportunity to explain the reason for the withdrawal in the event the defense would be withdrawing likewise their witnesses. Also, Your Honor, may I just add, and with all due respect to Honorable Senator Pia Cayetano, the intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges, neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side. But nonetheless, let me reiterate and put on record, Your Honor, the purpose is not to influence the senator judges, neither is it to influence the viewing public. It is only a statement of position of the prosecution for withdrawing the names of the prosecution's witnesses, Your Honor. Noted, and the ruling of the court stands on the matter. Just a Counsel for Respondent. brief counter manifestation, Your Honor. I thank the lead prosecutor for mentioning that the same courtesy was earlier offered to the defense with respect to providing lengthy discourses or manifestations before this court. But I think the point essentially that I'm trying to make is that we're not asking the court for any advantage. What we're merely asking is fairness. That's all, Your Honor. Thank you. Same answer, noted, and the court stands by its ruling. Any other matters to be taken up from the senator judges? There being none, no other business to be taken up. The trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Monday, July 20, 2026. Yun, nag-adjourn na po sila. Magbabalik ang ating break muna tayo. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Ay, may mahalaga tayong paalaala, Nelson. Dahil po Miyerkules ngayon. Ay, nako, siyempre, importanteng pag-usapan natin ang ating health and wellness. Ito, marami sa ating mga humaharap sa iba't ibang health challenges. Pero paano kung hindi lang isa, kundi 3 karamdaman ang sabay-sabay mong pinagdaraanan? Ganyan po ang naging sitwasyon ni Tatay Charlito. Dumaan po siya sa matinding pagsubok dahil sa kanyang mga kondisyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero sa kabila po ng mga hamon ay nakahanap siya ng paraan na nakatulong sa kanyang kalagayan. Ano nga bang pinagdaan ng hirap ni Tatay Carlito o Charlito sa kanyang hindi lang isa kundi 3 karamdaman? At anong naging solusyon na kanyang sinubukan? Narito po ang kwento ni Tatay Charlito. Ako po si Charlito Huertas. Nasa 59 gulang po. Nakatira po sa number 093 Alito Street, Louis Everlasting Payatas, Quezon City. Mayroon po akong sakit na prostate.
nasa loob na po ng 20 years na po. So po, ang nangyayari po sa akin na yung sa prostate po yan, dinanas ko yung hirap dahil po na sa gabi hindi ako makakatulog dahil panay ako ihi. Tapos wala pang mga wala pang mga 3 minutes, ihi na naman ako dahil po na hindi pwede pigilan. Tapos pag ihi ko na yan, mayroon pa pong natitira. Akala ko wala na, pero mayroon pa pala. Kaya ihi pa na ko. At bukod po yun, sumasakit po yung daanan ng ihi ko. Po yun po yung ko. Kaya hirapan po ako sa ganung sakit. Bukod po yun, mayroon po akong bukol sa kidney at mayroon po akong bato sa abdo. Habang po ako nagja-jogging, naramdaman ko pong masakit po yung tiyan ko. May parang tumigas na may bukol. Kaya hindi ko muna pinapansin yun, patuloy pa ko. Yung huli na, hindi ko na kaya. Masakit na talaga po pag nag-jogging. Kaya hininto ko muna pag-jogging ko po. Naku po, kung sa paggamotang sa opera, ang dami ko ng ospital sa Isabinyo, sa may Quirino po, hospital. Walang nangyari, ayaw nila magbigay ng gamot. Gusto na operahan. Paano ho? Siyempre, gusto natin gumaling, operahan ka, hindi ka na mapaghanap buhay, hindi ka na makapagtrabaho. Kaayaw ko po yung ganun. Kaya ka po naisip ko yung King Herbal Plus. Kasi yun po, ko po yun, na-research ko po yung dati, kaya nakalaman ko yung address, hinanap ko sa Novaliches po. Kaya yung sinikap ko, sabi ko, ito pong lunas sa sakit ko. Kaya gawin ko po ito. Ang dami ko na po nasubok ng mga gamot eh. Hindi gumagaling. Hindi ko mabilang, walang nangyayari. Actually po ito, nag-start po ako nito, nag-start lang po ako ng April 7 po. Wala pang 2 months po, pero malaking binago. Ang binago po sa akin ng King Herbal Plus po yan, ay parang binago na yung buhay ko dahil siyempre sabi ko, kung gumaling ako, di haba pang buhay ko dito. Ay dahil negatibo na ako dahil po sa mga naramdaman ko. Kaya yung King Herbal, yung pagtik ko po yan, unang bili ko 5 bottle po. Bago ko naubos po yung bottle, na yan, yung 5 bottle na yan, naramdaman ko, nawala na yung sakit ng po, yung tiyan ko na tumitigas. Oo, masakit talaga. At saka yung pag-ihi ko, hindi na sumasakit yung daanan ng ihi ko. At saka, hindi na ko pa naihi. Parang sabi ko, normal na. Gumaling na yata ako sa King Herbal Plus. Kaya sabi ko, ipatuloy ko po ito. Dahil siguro po, ayun na sigurong pinipray ko na sabi na ni Lord na yun po yung inumin kong gamot para gumaling po ako sa King Herbal Plus. Ayun, Nelson, no? Grabe ha, parang ilan buwan pa lamang na umiinom ng King's Herbal Plus si Tatay Charlito, pero gumanda na ang kanyang kalusugan dahil po sa King's Herbal Plus. Oo nga. At ito siguradong gaganda talaga ang araw natin dahil tuloy-tuloy ang promo ng 7th anniversary ng King's Empire. Ayan o, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla. Raffle Bonanza 2026. Hanggang November 30, 2026 ang promo period niyan. Paano nga ba makasali ang ating mga ka-Kings dyan? Easy lamang po mga ka-Kings. Bumili lamang ng isang bottle ng King's Herbal Plus na 1,000 ml for 1,000 pesos at automatic equivalent na yan ng isang entry. Isang entry rin kung bibili ka po ng 3 pouches of Empire Coffee for 1,000 pesos. Ito pa, 3 pieces ng Scents by Sabelgar for 1,000 pesos na isa rin pong entry. 26 lucky winners ang pwedeng manalo dyan. You know? 5 winners po ang posibleng manalo ng cash prizes. Grand prize na tig pa 500,000 pesos. First major prize, 200,000. Second major prize, 150,000. First minor prize, 100,000. At ang second minor prize, 50,000 pesos. At hindi pa po yan, 21 winners naman ang posibleng makakuha ng business package. Tulad po ng Princess Starter Package, may 7 Prince Starter Package, 7 King's Herbal Plus, 3 bottles. Ayan ha, mga kababayan, pamigay na lang talaga yan
Kaya sali na at baka ikaw na ang susunod na mananalo. Sumali po mga ka-Kings. Available ang Kings Herbal Plus sa Mercury Drugstore, Watson Pharmacy, Southstar Drug, Rose Pharmacy, pati po sa Empire branches at authorized members At nationwide. bukod sa 1 milyong pasasalamat raffle bonanza, nagbabalik din ang mas pinalaking King Incentives Rewards 2.0. Kung gusto nyong magkaroon ng pagkakakitaan at magkaroon ng bonus reward, aba, maging direct selling distributor na sa inyong lugar at simulang palaguin ang inyong negosyo habang kumikita ng exciting rewards, magbenta, mag-ipon ng puntos at magkaroon ng pagkakataong makamit ang kumapit ka, Jen. Brand new house and lot! Wow! Congratulations! Latest iPhone! Wow! Family trip to an Asian destination! At eto pa, brand new car! Wow! Mas masipag sa pagbebenta, mas malaking rewards ang naghihintay sa iyo. Wow, swerte niyan, ano ha? And last but not the least, mga kababayan, mga ka-Kings, pwede ninyong ma-enjoy ang exclusive bundle deals on your favorite Nini Beauty Essential products. Perfect po yan ang pang-araw-araw ha. Ayan o, beauty and skincare essentials at sulit na sulit sa presyo. Buy more, save more. Perfect for personal use or pang-negosyo. Everyday beauty essentials at affordable bundle prices. Great deals. Great deals po yan for your family, friends, or resellers. Samantalahin nyo na. May negosyo, nandiyan kayo sa bahay nun, no? Wala kang simple-simple lang, kumikita po kayo. Alam nyo naman sa panahong ito, Nelson, kailangan talaga natin ng, ang tawag doon, ay sideline. Yes. Kahit meron ka ng talagang trabaho, hanap buhay, sideline, dagdag kita pa rin po yan. Importante yan. Pambili ng make-up. Ayan, at saka pampabango. Ay, nako. Ay, ano pa ba? So yun po, inulit natin. Natapos po sa linggong ito ang pagdinig ng impeachment trial. Wala pang desisyon pala doon sa oral argument. Pag-uusapan pa. Kung yan ay papayagang buksan yung BIR records at saka yung bank records ni BP Inday Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Manscarpio. Yeah. Babalik po sila sa Lunes. Yes. Para yan ay mapag-usapan at tuloy na po. Ano siya? Susunod na articles. Kasi itong betrayal of public trust, yung pagbabanta, Nelson, ay Article 4 yan eh. Yes. Doon sa kanilang impeachment case. Eto pa, Jen. Ayan na. Oo. Nako. Alam mo ba yung oral argument sa Supreme Court tungkol sa kine-questioning national budget? Hindi ba patapusan? Di ba parang budget ng 2024 ba? 2025? 2024, 2025, at 2026. Pati ba itong taon na ito? Question na lahat. Okay. Alam mong nadiskubre ng Korte Suprema? Ano daw nalaman nila? Nako po. Yung mga unprogrammed appropriations na isiningit sa 2024, 2025, at 2026 General Appropriations Act, lumilitaw, walang dokumento dyan kung paano nila naabot yung mga halaga na inilagay doon. Basta na lang merong unappropriate, basta nilagyan ng mga pondo, nang wala man lang parang mga papeles? Walang ito ang mga hinahanap ng Supreme Court walang detailed spreadsheets. Walang worksheets. Nako. At walang supporting computations. Nako po. Na ginagamit ng BICAM pagka sila'y nagbabudget deliberation. Kasi nagkakwenta sila Yan ang mga detalye. Detalye? Yan ang detalye kung saan mo ilalaan, paano gagastusin, etc. So wala ito, hinahanap ng mga justices? Wala. Naku po. Lumilitaw dito, nakita kasi ni Senior Associate Justice Marvic Lunen at ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa na bagamat yung initial budget proposal, ito yung NEP dyan, yung National Expenditure Program,
at yung Senate version ay consistent sa bicameral committee. Nako. Kasi pareho. Oo. Pareho ng kwenta. Pareho ng halaga. Nung dumating na sa bicameral committee, Oo. yung nagsama na sila. Alam mo bang nangyari? Noong 2024, Oo. biglang may nadagdag na 400 to 500 billion pesos sa budget. Naku, saan nang galing yun? Ano? Pakalaki. Oo. Yun nga yung hinahanap. Paano biglang Hindi million na, billion ha? 500 billion? Billion. Kalahating trilyon ang po. insertion. Oo. Samantalang yung daw insertion ay eksakto ang pagkakalagay. Eksakto. Exact centavo. Pero yung mga dokumento, Wala. Zero documentation. Ang tanong nila, teka muna, paano kayo nakag-come up Oo. na mayroong 500 bilyong ilalagay dyan? Wala namang mga papel-papel. mga detalye, no? Oo. Paano kanila gagawin yun? Alam mong paliwanag ni Solicitor General Darlene Berberabe? Ako, hirap na hirap si, ano dyan, Solgen, oh. Ang sabi niya, ano po ito? The document, sabi niya, ay hindi ho talaga wala hong makitang, hindi kami nakapag-submit ng dokumento Nako. dahil, eto na, Ano daw dahilan? institutional concerns. Paano ipaliliwanag ang institutional concerns na Ayun yan, no? nga. Oo. Kaya ang tanong ng mga mahistrado, teka muna, Oh. dapat linawin ninyo, ha? Oo nga. Yan bang binabanggit ninyo na institutional concerns ay dalawang klase yan, ha? Oo. Meron ba talagang records na ginawa? May computation ba Oh. na maisasubmit Mukhang... na itinatago lang? mukhang, ako sa tingin ko, wala talaga yan. Yung detalye na yan, Nelson. Halimbawa, wala. Oo. At kung wala, mag-submit kayo ng sinumpaang salaysay kung paano nyo na-compute yung budget na ipapasok sa unappropriate, yung unprogrammed appropriation. Ang hirap niya kasi bali ba naman, Nelson, hindi naman si Solgen Berberabi ang Hindi nga. Solgen ng mga panahon na yun eh. Totoo. Kasi nakuha lang niya yung posisyon na yan eh, tapos na eh. Oo. Di ba? Ayun Bagay ang- siguro man siya, hirap na hirap din. Siguro nung hinahanap niya yung dokumento na yan, wala ba ito? Wala. Paano ito ipagtatanggol ito sa Supreme Court? Oo. Kaya nung hinahanap ko yun ng mga justices, nga. yan ang literal na nga. Kaya Nelson. pinagsasubmit sila ngayon kasi tinapos na yung oral argument. Pinagsasubmit sila ngayon ng mga paliwanag. Nako. Yung kanilang at ito ay susumpaan nila dyan, ha? Bago nila isubmit. At ang sabi ng Supreme Court, isubmit nyo man yan o hindi, desisyon na namin ito. Ayan. Sa petsang nakatakda. Yan ang dapat. Kung hindi nyo magsasabit, hindi namin kayo hihintayin. Yun ang sabi ng Supreme Court. Tama lang ang Supreme Court kasi matagal na natin hinihintayan, Nelson eh. Actually, long overdue na nga dapat yan Totoo. eh. Pero ganun pa man, sapagkat yan ang kataas-taasang hukuman, wala tayong magagawa, kundi hintayin talaga sila. At ang sabi ng Supreme Court, ilalabas namin ito bago pa kayo mag-deliberate nung susunod na 2027 budget. Ay, bali ba naman ngayon, Nelson, parang 7 trillion ha? Ayun nga. Ang hinihingi nating budget for 2027. Kasi ang katwiran dito na Supreme Court, gagawa na naman kayo ng budget. Oo nga, oo. Kailangan madesisyon na ito. Kasi sa SONA, susumitin nila yan pagkatapos sa SONA eh. Ibig sabihin, itong desisyon na ito, magiging madali na. Oo. Ilang araw na lang din ito. Yun na nga. Hihintayin natin. Sana sa lalo madaling panahon. Maglabas na po ng desisyon ng kataas-taasang hukuman sa usaping ito. Yes. Nelson. Oo. Hindi ito pwedeng baliwalain. Hindi. Kasi national budget yan eh. Yun na nga. Kapag ka po may mga ganyang mga budget, pera, na hindi nila maipaliwanag kung paano nila nakwenta, concern ho yan nating lahat ng mga Pilipino. Dahil tayo po yung nagbabayad ng buwis eh. Hindi pera ho natin yan eh. Totoo yan. Kaya may panahon tayo, kayang accountability, ano? Dapat maging transparent tayo ukol sa bagay na ito. Yun nga. Ngayon po, hindi pang karaniwang taon naghahanap na ha? Ang naghahanap mismo ng detalyeng ito ay ang maestrado ng kataas-taasang hukuman. Hindi po basta si Juan de la Cruz lang. Hindi. Hindi. Nako.
hindi yan pwede niyang baliwalain gaya ng pagbaliwala nyo sa ICC. Ay, Nelson, at saka yung sa utos ni President Trump sa pamamagitan ng kanilang US Secretary of State Mark Rubio. Kasi ngayon, Nelson, parang ang tawag doon, dinededma lang ang naging babala ni President Trump sa mga naging pahayag niya kahapon na gagawing parang pamintang durog ang ICC at ang mga bansang sumusuporta dito. Nelson? Yes. May mga panawagan ang... Teka lang na saan ba yan? Ito. Number 7, Nelson. May mga panawagan kasi nga naglabas ng pahayag maging si Senadora Amy Marcos. Ukol doon sa pagtrato ng Malacanang sa ipinalabas na pahayag. Ito. Nababahala daw po si Senadora Amy Marcos. Yan po, opisyal na pahayag. Sa tila pagbaliwala ng administrasyon sa kampanya ng Estados Unidos laban po sa International Criminal Court. Ayon po kay Super Ate, hindi ito usapin ng pagkontrol sa atin o impluwensya ng ibang bansa sa atin o natin sa kanila. Ito'y ukol daw po sa pagkonsidera ng gobyerno sa implikasyon ng patuloy nitong pagtalima sa ICC at nakasalalay daw po dito ang usaping diplomatiko, usaping visa at pang-ekonomiya. Ang patuloy daw pong pakikipag-ugnayan ng administrasyon sa ICC ay maaaring magbunga ng lamat at panibagong gulo sa US na matagal na nating itinuturing na kakampi. Dapat daw po na isa publiko ng administrasyon ng kasunduan ito sa ICC at ano ang plano at paninindigan nila sa pinili nilang landas. Bukod daw po sa paglalagay sa kahiyan ng bansa pagdating sa usapin ng soberenya ay nagsuko tayo ng kapwa Pilipino sa isang institusyong hindi na kinikilala ng nakararami. Hindi na po tayo miyembro yan. At ang nandyan nga po ay ang dating Pangulong Digong Duterte, Nelson. Ayun. Pagka nabawag ang ICC, siya na lang matitirang mag-isa doon. Sino magbabantay? Hindi pwede na siya umuwi mag-isa siguro, no? Siguro. Kasi wala na. Anong epekto niyan sa kaso? Ay, di ganun talaga. Magantabay tayo. Paano? Ito na po. Habol natin ang report. Di sige, mabilisan lang. Tutupad si Nelson Ipagpapaliban daw po ng impeachment court ang paglalabas ng desisyon kaugnay sa hiling ng prosecution panel na isabpina para daw po sa tax document at bank records ni BP Sara. Asawang si Mans Carpet, 22 negosyo na iniugnay sa kanila. Banatan mo, Mar Gabriel, Mar! Yes, Jen, matapos yung higit isang oras at kalahati na kokos nitong mga senator judges bigo na maglabas ng desisyon itong impeachment court kaugnay doon sa isinagawang oral argument itong defense team at ng prosecution panel. Kaugnay yan doon sa hiling ng prosecution na maglabas ng subpoena para doon sa mga tax document at bank records nitong si BP Sara at kanyang asawang si Mans Carpio. Ayon kay Senator Chis Escudero na tumatayong presiding officer ng impeachment court, humiling ang ilan sa mga senator judges ng sapat na panahon para pag-aralan at pagdesisyonan hanggang sa Lunes yung kanilang boto para dito sa mga inilatag na argumento ng magkabilang kampo. Kanina Jen, naging malaman nga yung naging oral argument ditong prosecution at defense team kung saan inilatag nila yung kanilang panig kasama sa mga inilatag ng depensa yung pagtutol nila dito sa paglalabas ng subpoena dahil labag daw ito sa due process at sa ipinatakda ng batas. Hindi rin daw sakop ng impeachment process yung mga bank records at mga tax document ni BP Sara noong hindi pa siya daw upo bilang vice-presidente dahil hindi pa siya noon may tuturing na impeachable offense. Sa panig naman ng prosecution, iginiit nila na kailangan mabuksan ang lahat ng dokumento na ito dito sa ginagawang paglilitis upang maisambulat sa sambayang Pilipino at makita ang tunay na kulay nitong si Vice President Sara Duterte. Sa Lunes din, magkakaroon ng pagkakataon din itong mga senador na makapagtanong dito sa magkabilang kampo bago yung gagawing paglalabas
ng kanilang boto, kung pabor ba silang maglabas ng sampina o hindi para dito sa mga tax records at bank records nitong si BP Sara. Jen Nelson. Maraming salamat, Mark Gabriel. Magandang tabi kami sa mga follow-up report mo sa Mata ng Agila Prime Time. Magandang hapon pala si Kuya Reggie Jurado yung nag-text sa atin kahapon ito. Ngayon, di ko nabasa, Kuya Reggie, ha? Binabati daw po ng happy birthday si Sam Dineros ng Gumaca, distrito ng Quezon East. Ang Canido Maambong. Canido, magandang hapon po sa inyong buong pamilya. Yan po naman sa Pasay, distrito ng Makati. Ito na po. Okay na tayo, Nelson? May pahabol ka. Ito na po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Programang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, mga balitang kumpleto, totoo, 100%. Bye!